PCX 160 full CVT set. Tara, testingin natin. Grabe naman yan, sagad na sagad. Kayo na po ang humusga. May unit tayo ngayon dito mga boss. Ayan, Beat FI. Ayan, ito po yung kanyang ECU. K81HN52IN0. Yan po yung kalimitang ECU code ng mga Beat FI. Pero iba-iba po kasi ang ECU ng mga Beat FI. Hindi pare-parehas yung code. Ayan, sunog po yung socket papuntang ECU. Ayan. Grabe. Tapos, yung EOT niya, engine oil temperature, ayan, sobrang luwag po nung socket. Napakadaling bunutin. No? Ang issue daw po nitong motor na to ay humahako. Hindi mapatakbo ng maganda. At nung huli, nasunog po yung ECU. Kaya dala-dala ni Sir ngayon yung kanyang ECU. Dinala niya po itong motor na ito dito sa shop. Hila-hila. Hila-hila ng ibang motor. At may dala po siya ngayon na isa pang ECU na second hand na ipapasubok na sa atin kung mapapaandar po natin yung unit. Meron. Ito po yung sa akin mga boss. No, galing stator. Ayan. Highway lang. Papuntang ECU. Ayan. Kita nyo naman po pingas-pingas na yung socket. Sunog na. No, pinapatesting sa atin ni Sir. At yung kable mismo. Yung mga wire. Walwal na po. Punit-punit na. Ayan, may mga naka-jumper na rin na wire, no? Para sa oxygen sensor ni Bossing. Galing na siya sa iba't ibang shop. Dinala lang sa atin ni Sir. Nagbabaka sakali na baka tayo yung makapagpatino. Ayan mga boss, sunog na. Sunog na po yung kabitan na sakit. At ayan yung putok sa likod. Sa ECU niya. Pumuputok po yung kanyang ECU. Ito po yung dala ni Bossing na ECU. Hindi po siya bago. Second hand lang daw, no? Mura niya lang nakuha. 1.5 K81H N52. Ayan. So, mukhang maayos naman. Testingin po natin yan. Kasi, kailangan natin testingin para ma-check natin kung ano yung mga nagiging problema. Kung bakit pumuputok yung ECU, mga boss. So, ayan mga boss. Currently, umaandar na po siya. Naisalpak na natin yung ECU. Una-una kong nakita, problema itong ECT sensor. Ito po yung EOT, no, sa Honda Beat FI. Yung maluwag yung socket kanina. Ito, sa ilalim. Sa gilid po ng side stand. Yan po yung bumabasa ng temperature ng makina. 215 po yung temperature, which is abnormal. So, ibig sabihin, palitin na siya. Saka po yung TPS niya. Ayun, yung nasa throttle body sa ilalim. Palyalo na rin po. Pag nakasiro siya, yung throttle mo, unti-unti siyang tumataas, pero nagdadrop siya. Kahit hindi bitawan yung cylinder. So, yun eh. Nagloloko na rin po yung kanyang TPS. Kaya pala ito naman. Napansin ko rin po yung spark plug cap niya ay local. Kaya binalik ko po yung kanyang stock. Pero pasira na rin pala. So, in-advise ko na lang po si boss na palitan na itong mga ito. Tungkol naman po dito sa kanyang mga socket sa ECU, hindi ko po alam kung nakakabili ng socket lang o isang buong full harness talaga. No, yung mabibili. Ayan pa yung mga ibang ginawa natin kanina, mga boss. Maraming salamat po. May sinitan po tayo, PCX 160, full set. Eto, mga bossing. Yun. NMAX naman po, version 1. Ito po ay nabili na second hand, may bossing. Ang issue po, Logitech. Chinek namin yung panggilid. Inayos namin. At chinun up, ayun, nawala na po yung Logitech. So ngayon, ayan, nag-build na po kami. Pinapainit namin yung makina para maitono po lang. Kasi bossing ay baka uwi ng Nakangiti. NMAX version 1. May mga ginagawa pa dito. Ang ingay ni Taba. May mga dumating pa. Mga humabol, mga boss. So currently bleeding pa rin po tayo ngayon, mga boss. Temperature nga ngayon is 99 degrees. No? Hinihintay na lang natin umikot yung bulan para may bas lahat ng hangin sa kanyang cooling system. May mga humabol pa po. Ito ang tatapos lang natin gawin. 54mm po yan. Nirefresh na. Pinalitan na CRP camshaft. Dahil ito naman po ay naka-valve spring na. Bolt on na lang yung ating ginawa. So bukas po ulit mga boss. Ride safe po and God